Ang mabibigat na pahinga ang tanging pumupuno sa katahimikan ng gabi, kasabay nga malakit na tunog ngang balat sa balat na nakpapantay sa ritmong idinidikta ng naalap na pagnanasa. Sa ilalim ng madilaw na ilaw mula sa siyudad sa labas ng bintana, ang maanino nila ay nasasayaw sa dingding, dalawang katawang na isa sa kabilaang kasalanan. Isang ungol ang kumawala sa malabi ni Isabela, mahina, halos pabulong, habang ang mga daliri niya ay humihigpit sa likod ni Marco. Marco, hindi. Hindi ito tama. Ang sabi niya sa gitna ng pahahabol sa kanyang hininga. Ang bawat salita ay pinahalong paksuko at paktuto. Ngunit ang kanyang makprotesta ay nilunot ng isang halik, malalim at mapuso. Shh! Isabela, bulong ni Marco sa kanyang tainga, ang boses niya ay malalim at garalgal, puno ng pagnanasang matagal na niyang sinupil. Hayaan mo lang mangyari. Nararamdaman mo ba? Hindi na sumagot si Isabela. Ang tanging tugon niya ay isang impit na daing nang muling matakpo ang kanilang nga katawan sa isang ritmong tila walang katapusan. Ang nga tunog ngang kanilang pagsasama ay naging isang lihim na musika sa loob ngang apartment ni Marco, isang kantang hindi dapat marinig ngang sinuman. Pagkatapos ng ilang sandaling tila walang hanggan, ang unos ay humupa, at ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat, mas nakakabingi kaysa kanina. Nakahiga sila sa tabi nga isa't isa, hindi gumagalaw, ang pawis ay nanlalami sa kanilang nga balat. Hindi sila natinginan. Nakatiti lang si Marco sa kisame, ang dibdib niya ay mabilis paring tumitibo, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang bumabalot sa kanila. Napalingon siya sa babaeng katabi niya. Si Isabela, payapang natutulog, ang mukha'y kalmado na tila walang nangyari. Ngunit alam ni Marco ang katotohanan. Alam niya na sa ilalim ng kapayapaang iyon ay naroon ang parehong pagkakasala na kanyang nararamdaman. Dinala siya ng kanyang isipan pabalik sa nakaraan. 6 na buwan. 6 na buwan ang nakalipas mula nang masimula ang lahat. Mula nang simulan niyang tingnan ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan sa ibang paraan. Siya si Marco, isang matagumpay na arkitekto. Ang kanyang matalik na kaibigan ay si David. At ang babaeng ito, na ang amoy ay kumakapit ngayon sa kanyang kumot at ang init ay nanunuot pa rin sa kanyang balat, ay si Isabela. Ang asawa ni David, ang babaeng kailanman ay hindi dapat naging kanya. Nagsimula ang lahat sa isang gabi nga artipisyal na kislap at matagumpay na mga ngiti. Ang malawak na function hall ng isang mamahaling hotel sa puso ang Makati ay puno ang nga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit, ang hangin ay siksik sa amoy ang pabango at mamahaling alak. Ito ang gabi ni David. Isang selebrasyon para sa isang malaking proyektong kanyang napanalunan, isang testamento sa kanyang walang kapagurang ambisyon. Si Marco, na dumating ng bahagyang huli, ay agad na naramdaman ang pagiging banyaga sa mundong iyon. Hindi ito ang kanyang mundo ang blueprint at tahimik na pag-aaral, ito ay ang magulong entablado ang kanyang matalik na kaibigan. Ang nga tawa ay masyadong malakas, ang nga pagbati ay tila ensayado. Hinanap ng kanyang nga mata si David at natakpuan niya ito sa gitna ng isang grupo, ang kamay ay may hawak na kopite nga champagne, ang muha ay nagliliwana sa tagumpay habang kinakausap ang nga kliyente. At pagkatapos, sa isang sulok na hindi gaanong naabot ng maningning na ilaw mula sa chandelier, nakita niya si Isabela. Nakatayo siyang maisa, hawa ang isang halos hindi nabawasang inumin, ang kanyang mata ay tila naglalakbay sa malayo, lampas pasam nga padenga silit na iyon. Ang asawa nga niyang matalik na kaibigan. Ilang beses na niyang nakasama si Isabela sa mahapunan at maliliit na paktitipon, ngunit palagi niya itong tinitingnan bilang karutong lamang ni David. Pero sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakita niya siya bilang siya, isang babaeng nag-isa sa gitna ng karamihan. Nakasuot si Isabela ngang isang bestidang seda na kulay esmeralda, ang kulay ay nagbibigay diin sa kanyang maputlang balat. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan, simple ngunit elegante, na nagpapakita ng kanyang balingkinitang anyo at nag-iwan sa kanyang mga balikat na hubad at marupok tingnan. Ang kanyang mahabang itim na buho ay nakalugay lang, bumabagsak sa kanyang likuran na parang isang madilim na kurtina. Ang kanyang ngalabi, na pininturahan ng kulay pulang sirwelas, ay bahagyang nakaawang, na tila naghihintay ng isang salitang hindi dumarating. Saglit siyang pinanot ni Marco. Nakita niya kung paanong lumapit si David sa kanya, humalik ng mabilis sa kanyang pisngi na hindi man lang inaalis ang tingin sa kausap na investor, at pagkatapos ay muling bumalik sa pakikipausap, na iniwan si Isabela na muling mag-isa.
Isang pamilya na eksena. Isang kirot ang dumaan sa dibdib ni Marco, isang halo nga awa at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat habang ay tila isang paglaba sa isang hindi nakasulat na kasunduan. Mag-isang nag-enjoy sa party, Izzy, tanong niya sa malumanay na boses, sinadyang gamitin ang palayaw na alam niyang si David lang ang madalas gumamit. Lumingon si Isabela, ang kanyang mata ay napapakita ng bahagyang sorpresa bago ito napalitan ng isang maliit at malungkot na ngiti. Marco, nandito ka pala. Hinahanap ka ni David kanina pa. Alam mo naman ang kaibigan natin, kapag nasa gitna entablado, mahirap nang agawin ang atensyon, sagot ni Marco, at sumandal sa pader sa tabi niya, na lumilihang isang maliit na espasyo para lang sa kanilang dalawa. Pero hindi iyon ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko ay kung ikaw, si Isabela, ay nag-enjoy ba? Umiling si Isabela at tumingin sa kanyang inumin. Hindi ito ang mundo ko, Marco. Ang lahat ng ito. Ang nga usapang negosyo. Ang nga pilit na ngiti. Nandito lang ako para suportahan siya. Mayroong kapaguran sa kanyang boses na tumagos sa puso ni Marco. Nakita ko ang bago mong obra sa social media, paiba ni Marco ng usapan. Yung asul na pananabik. Kahanga-hanga. May kakaibang lungkot sa mga mata nga bae sa larawan, pero may paasa rin. Biglang naangat ng tingin si Isabela, at sa pagkakataong iyon, nawala ang ulap sa kanyang mata. Napalitan ito ng kislap ng tunay na interes. Napansin mo pala. Karamihan ay sinasabi lang na maganda ang kulay. Hindi nila nakikita ang kwento. Mahirap hindi makita, sabi ni Marco, ang kanyang tingin ay seryoso. Sinisiga ang mata niya ang kwento. Parang may hinihintay siya na hindi dumarating. Nakatitigan sila ang ilang segundo, mas matagal kaysa sa nararapat. Sa masandaling iyon, tila huminto ang ingay sa paligid. Ang narinig lang ni Marco ay ang mahinang pagtuktok ng isang piano at ang pinti ng sarili niyang puso. Nakita niya ang bawat detalye ng mukha ni Isabela. Ang paraan ng pakurba ng kanyang pilik mata, ang maliit na nunal sa itaas ng kanyang labi, ang paraan kung paano sinasalamin ng kanyang mata ang ilaw. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya kung gaano siya kaganda. Hindi ang gandang nakikita sa mamagasin, kundi isang gandang malalim, isang gandang may dalang kalungkutan na lalo pang napapatingkat dito. Ganyan din ang nararamdaman ko minsan, halos pabulong na paamin ni Isabela, ang kanyang tingin ay bumabas sa sahig. Na parang palagi kang naghihintay. Ang pag-aiming iyon, kahit gaano kasimple, ay parang isang susi na nagbukas ang isang pinto sa pagitan nila. Hindi na sila ang matalik na kaibigan at ang asawa nito. Sila ay 2 taong nakaramdam ng isang bagay, ang kalungkutan sa gitna ng isang selebrasyon. Lahat tayo ay may hinihintay, Izzy, sagot ni Marco. Ang problema lang, minsan hindi natin alam kung ano o sino ang hinihintay natin, hanggang sa bigla na lang itong nasa harapan na natin. Nice niyang bawiin ang kanyang sinabi sa sandaling lumabas ito sa kanyang bibig. Masyadong personal. Masyadong mapanganib. Ngunit sa halip na may lang, isang tunay na ngiti ang sumilay sa malabi ni Isabela. Isang ngiti na umabot sa kanyang mata at pansamantalang nakpaliwanag sa madilim na sulok na kanilang kinalalayan. Isa kang makata, Marco, hindi lang arkitekto, biro niya. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo, seryosong sabi ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa kanya. At sa sandaling iyon, alam niyang nagsasabi siya ng totoo. Ang pag-usap nila ay tumagal pa, tungkol sa signing, sa mga pangarap, sa mga maliliit na bagay na bumubo sa buhay na tila nakakalimutan na ni David na itanong sa kanyang asawa. Habang nagsasalita si Isabela, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ni Marco. Ang kanyang makamay ay gumagalaw ng may kariktan, ang kanyang boses ay may musika, at ang kanyang pagtawa, kahit mahina, ay ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa gabing iyon. Hindi namalayan ni Marco na nakatitik na pala siya sa malabi nito. Sa kung paano ito gumagalaw sa bawat salitang binibitawan, at naisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng ngalabing iyon. Ang pag-iisip na iyon ay isang dagitap na mabilis niyang pinatay, isang kasalanang agad niyang itinago sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang isipan. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng isang braso ang umakbay kay Isabela. "There you are. Kanina pa kita hinahanap, mahal," masayang sabi ni David, na may amoy ng alak sa kanyang hininga. "At ikaw, pare.
Salamat sa pagdating. Tinapik niya ang balikat ni Marco. Pinapasaya mo ba ang maganda kong asawa? Nausap lang kami tungkol sa sining niya, simpleng sagot ni Marco, sinusubukang itago ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang ngapenting ni Izzy, magagaling yan, sabi ni David, ngunit ang kanyang nga mata ay nasa kabilang panig ng silit. Halika, mahal, may ipapakilala ako sa iyo. Importante. Hinila ni David si Isabela palayo, na walang magawa kundi magpahila. Bago sila tuluyang makalayo, lumingon si Isabela kay Marco. Natama ang kanilang nga mata sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ngang pasasalamat at marahil, isang pahiwati ng parehong panghihinayang na nararamdaman niya. Naiwan si Marco na maisa sa sulok, hawa ang kanyang inumin. Ang ingay ang party ay bumalik, ngunit para sa kanya, ang lahat ay naging blanko. Ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang imahe ni Isabela, ang kanyang esmeraldang bestida, ang kanyang malungkot na mga mata, at ang ngiting para lamang sa kanya. Sa gabing iyon, sa gitna ng selebrasyon at tagumpay ng kanyang matalik na kaibigan, isang binhi ang naitanim sa puso ni Marco. Isang binhi ang pagnanasang hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Isang binhi na sa mga susunod na buwan ay didiligan ng mga pagkakataong aksidente at mga tinginang puno ng kahulugan. Hanggang sa ito ay lumaki at maging isang bagay na mapanganib at hindi na mapipigilan. Lumipas ang ilang linggo mula sa gabi ng party. Ang imahe ni Isabela, na isa sa sulok habang ang mundo ng kanyang asawa ay umikot nang wala siya, ay nanatili sa isipan ni Marco na parang isang litratong hindi niya magawang punitin. Sinubukan niyang isang tabi ito, ibaling ang kanyang atensyon sa magusaling kanyang idinisenyo, sa mga problemang gawa sa bakal at semento na mas madali niyang solusyonan. Ngunit sa matahimik na gabi, sa kanyang maluwag na apartment na puno lamang ng mga libro at ng sarili niyang anino, ang alaala ng kanilang pausap ay bumabalik. Ito ay isang matamis na lason, isang paalala ng isang koneksyon na hindi dapat umusbong. Isang hapon, habang abala siya sa pagguhit, tumunog ang kanyang telepono, nakarehistro ang pangalan ni David. Pare, nasa airport ako, papuntang Cebu. Biglang meeting, alam mo na, pwede bang humingi ng pabo? Ang bungat ni David, ang boses niya ay mabilis at puno ng enerhiya ng isang taong laging nagmamadali. Sige. Ano yon? Sagot ni Marco, habang idinidiin ang telepono sa pagitan ng kanyang balikat at tainga. Yung ilaw sa kusina, nagloloko na naman. Kumukurap-kurap. Nag-aalala si Izzy, baka daw mag-spark. Pwede mo bang tingnan mamaya? Alam kong magaling ka sa maganyan. Ayokong tumawa ng kung sino lang, baka kung anong gawin sa bahay. Mayroong paalinlangan sa puso ni Marco. Isang boses sa kanyang isipan ang sumisigaw na tumanggi, na gumawa ng dahilan. Ngunit ang isa pang boses, mas mapangakit at mapanganib, ang bumulong ng pagkakataon, sige, pare. Daanan ko mamaya pagkatapos ng trabaho, narinig niya ang sarili niyang sinasabi. Salamat pare. The best ka talaga. Babawi ako sa iyo pagbalik ko. Sabi ni David bago ibaba ang tawa, walang kamalay-malay sa unos na nabubuo sa dibdib ng kanyang matalik na kaibigan. Nang gabing iyon, habang namamaneho si Marco papunta sa bahay ni na David at Isabela, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na bumabalik sa lugar ng kanyang krimen. Ngunit anong krimen ang nagawa niya? Isang pag-usap, isang tingin na naktagal. Ang simpleng pag-amin sa sarili na naakit siya sa asawa ng kanyang kaibigan ay tila isang napakabigat na kasalanan. Pagdating niya sa marangyang subdivision, ang bahay na idinisenyo niya mismo para sa maasawa ay tila mas malaki at mas malungkot sa gabing iyon. Ang nga ilaw sa loob ay tila matamlay. Kumatok siya at bumukas ang pinto, si Isabela. Nakasuot lang siya ang isang simpleng puting t-shirt at gray na shorts, ang buhok niya ay nakatali sa isang magulong mesibon. Walang kolorete sa kanyang mukha. Sa kanyang anyo, mas lalo siyang naging toto, mas lalong naging maganda. Marco, salamat sa papunta, sabi niya, isang ngiting ang ginhawa ang makikita sa kanyang labi. Pasensya na sa abala, kinakabahan talaga ako sa kuryente. Walang problema, easy. Para saan pa makaibigan tayo? Sagot ni Marco, at ang salitang makaibigan ay tila isang kasinungalingan sa kanyang bibig. Pumasok siya at agad na naamoy ang pamilya na halimuyak ng bahay nila, isang pinahalong amoy ang mamahaling air freshener at ang mahinang samyo ang pintura mula sa studio ni Isabela. Tinuro niya ang kusina,
At gaya en sinabi ni David. Ang ilaw sa itaas and kitchen island ay kumukurap-kurap na parang isang naghihingalong bituin. Habang kinukuha ni Marco ang kanyang ngagamit, pinano siya ni Isabela. Siya'y tahimik na nakasandal sa hambangang pinto, ang kanyang braso ay makasalikop sa kanyang dibdib. Pinatay ni Marco ang main switch at nasimulang ayusin ang makabel. Sa bawat galaw ang kanyang makamay, ramdam niya ang mata ni Isabela sa kanya. Hindi ito isang tingin ng pag-usisa, kundi isang tingin ng paganga. O baka naman imahinasyon niya lang iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay isang katahimikang puno nga hindi sinasabing salita. Si David, basa ni Isabela sa katahimikan, lagi niyang sinasabi na ipapayos niya yan. Pero laging may mas importante. May bahit ng pait sa kanyang boses, hindi sumagot si Marco. Ano ang sasabihin niya? Na tama ito? Na si David ay laging inuna ang trabaho? Sa halip, mas binilisan niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng ilang minuto, binuksan niya muli ang switch. Ang ilaw ay sumindi ng maliwanag at tuloy-tuloy. Ayanos na, sabi niya, habang pinupunasan ang kanyang makamay. Isang malapat na ngiti ang sumilay sa mukha ni Isabela, at ang ngiting iyon ay tila nagbigay liwanag sa buong kusina ng higit pa sa inaayos niyang ilaw. Salamat talaga, Marco. Iniligtas mo ako, halika, kumain ka muna, nagluto ako ng sobra. Bago pa man makatanggi si Marco, naisip niya ang kanyang apartment. Ang malamig na pagkain na naghihintay sa kanya. Ang katahimikan. Hindi na nakakahiya, sabi niya. Igigit ko, sagot ni Isabela, ang kanyang mata ay naaanyaya. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. At si Marco, gaano man niya gustong tumanggi, ay sumuko. Naupo sila sa kanilang malaking dining table na gawa sa mahogani, isang mesa na karaniwang puno ng bisita at tawa, ngunit sa gabing iyon ay para lamang sa kanilang dalawa. Nagain si Isabela ng adobong manok at mainit na kanin. Simple, ngunit para kay Marco, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng mahabang panahon. Sa kanilang pagkain, napatuloy ang kanilang pausap na nabitin sa pati. Nalaman ni Marco ang tungkol sa pangarap ni Isabela na magkaroon ng sariling art gallery. Ikinuwento niya ang kanyang pagkadismaya sa mga kliyenteng walang papapahalaga sa sining. Sa kabilang banda, ikinuwento ni Marco ang kanyang pangarap na magdisenyo ng pampublikong espasyo, maparke at aklatan, sa halip ng mga bahay lamang para sa mayayaman. Sa bawat kwento, sa bawat tawa, mas lalo silang nagiging komportable sa isa't isa. Nakita ni Marco ang talino at lalim sa likod ng malungkot na mga mata ni Isabela. Naramdaman naman ni Isabela ang init at paunawa na matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos nilang kumain, napresenta si Marco na magugas ng plato. Ako na ang bisita, sabi niya. At ako naman ang may utang na loob, sagot ni Isabela habang kinukuha ang plato. Nakasabay sila sa kusina, ang kanilang katawan ay bahagyang nakakadikit sa masikip na espasyo. Habang napupunas si Marco ng plato, nabukas si Isabela ng refrigerator para kumuha ng malamig na tubig. At doon nangyari iyon. Yumuko siya para kunin ang pitsel sa pinakailalim na estante. Ang kanyang puting t-shirt ay bahagyang lumuwa at bumaksa. At sa isang saglit, nasilayan ni Marco ang perpektong kurba ang kanyang dibdib, ang malambot na balat, at ang anino sa pagitan nito na nababalutan ng itim na puntas. Napahinto siya sa pahinga. Ang puso niya ay kumabog ng napakabilis. Para siyang nahuli sa isang krimen na siya lang ang nakakaalam. Mabilis siyang naiwas ng tingin, ang kanyang mukha ay naiinit. Ngunit ang imahe ay nakatata na sa kanyang isipan, na parang isang nasusuno na marka. Tumayo si Isabela na walang kamalay-malay sa nangyari. Nang lumapit siya para iabot ang baso ng tubig, namoy ni Marco ang kanyang pabango. Hindi ang pabangong ginagamit niya sa maparty, kundi ang natural na amoy ng kanyang balat at buhok. Isang amoy na parang sampagwita pagkatapos ng ulan. Nakalalasing. Salamat, sabi ni Marco. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Tinapos niya ang pagpupunas at alam niyang kailangan na niyang umalis. Bawat segundo na mananatili siya sa bahay na iyon, sa presensya ni Isabela, ay isang hakbang palapit sa isang bangin. Aalis na ako, Izzy. Gabi na rin. Hinatid siya ni Isabela sa pinto. Salamat ulit, Marco. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa mo. Wala yon, sabi niya.
Nakatitigan sila sa huling pagkakataon. Walang nagsasalita. Ang hangin sa pagitan nila ay tila kumapal, puno nga posibilidad at mga panganib. Nais niyang abutin ang kanyang mukha, nais niyang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Tumalikot siya at naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Hindi siya lumingon, kahit alam niyang nakatingin pa rin ito. Sa loob ng sasakyan, hindi niya agad pinaandar ang makina. Nakaupo lang siya ron sa dilim, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawa sa manibela. Pinikit niya ang kanyang mga mata at ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Isabela sa kusina, ang amoy ng sampagwita, at ang pakiramdam ng isang kasalanang hindi pa niya nagagawa, ngunit parang nagawa na. Ang uhaw na naramdaman niya sa pati ay isa ng naalap na apoy. Alam niyang hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas komplikado, at walang dudang, mas mapanganib. Ang sumunod na buwan ay naging isang banayad na sayaw ngang paiwas at palihim na pananabi. Si Marco at Isabela ay nag-usap pa rin, masimpleng text message ng kumustahan, mamaikling tawa na laging si Marco ang gumagawa ng dahilan. Ngunit sa likod ng bawat normal na palitan ng salita, mayroong isang kuryenteng hindi nila pinapansin, isang boltahe ng damdaming hindi dapat maramdaman. Ang pinakatampo na usapan nila ay ang nalalapit na pagbubukas ang maliit na art gallery ni Isabela. Ito ang kanyang unang solo exhibit, isang pangarap na binuo mula sa maninakaw na oras sa gabi at mga katapusan ng linggo. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at kaba sa tuwing ikinukwento niya ito kay Marco. Nangako si David na darating siya ng maaga, sabi niya isang araw sa telepono, ang paasa sa kanyang boses ay halos mahahawakan. Ito ang pinaka-importanteng gabi sa buhay ko, at gusto kong nandun siya. Narinig ni Marco ang hindi sinasabing pakiusap sa likod ng masalitang iyon, sana tuparin niya ang pangako niya. Darating din ako, Izzy. Hindi ko papalampasin yan, mabilis na sagot ni Marco, at sa puso niya, alam niyang ang pangakong iyon ay mas matibay pa kaysa sa pangako ni David. Dumating ang araw ng exhibit. Ang gallery ay isang maliit na espasyo sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Hindi ito magarbo, ngunit bawat sulok nito ay punong kaluluwa ni Isabela. Ang nga pader ay puti, na nabibigay daan sa kanyang nga obra, na puno ang matingkat at melankolikong nga kulay, na maging sentro ang atensyon. Dumating si Marco isang oras bago magsimula ang opisyal na pagbubukas. Nakita niya si Isabela na abala sa pag-ayos ng ilaw sa isang partikular na painting. Ang mukha niya ay puno ng konsentrasyon, isang maliit na mansangang asul na pintura ang nasa kanyang pisngi. Nakaswa siya nga isang simpleng itim na bestida, na lalong napapatingka sa sining na nakapaligid sa kanya. Kailangan mo ng tulong? Tanong ni Marco. Lumingon si Isabela, at isang ngiti ngang ginhawa ang sumilay sa kanyang nga labi nang makita siya. Marco, ang aga mo. Salamat. Sa sumunod na oras, naging katulong siya ni Isabela. Inayos niya ang nga ilaw na hindi maabot nito. Tumulong siyang maayos ng nga pagkain at inumin para sa mga bisita. At higit sa lahat, biniyan niya ito nga salita ngang pakpapatibay ng loob. Magaganda lahat, Izzy. Makikita nila ang puso mo sa bawat isa. Habang papalapit ang oras ng pagbubukas, palipat-lipat ang tingin ni Isabela sa kanyang relo at sa pintuan, ang kanyang pananabik ay dahan-dahang napapalitan ng pag-alala. Baka na traffic lang, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Marco. Ngunit 10 minuto bago magsimula, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message. Nakita ni Marco kung paano nabago ang kanyang mukha, kung paano nawala ang lahat ng liwanag sa kanyang mamata, na tila isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Hindi niya ipinakita kay Marco ang mensahe, ngunit hindi na kailangan. Inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa at huminga ng malalim. May emergency meeting daw si David. Hindi siya makakarating. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatag, ngunit nakita ni Marco ang pangingini ng kanyang ngalabi. Izzy. Okay lang, mabilis niyang putol. Okay lang talaga. Ang importante ay ang nga obra. Ang nga bisita. Ngunit alam ni Marco na hindi okay. Simulang dumating ang nga bisita, karamihan ay makaibigan at ilang nga kolektor na inimbitahan. Si Isabela ay naging perpektong host, ngumingiti, nakikipausap, at ipinapaliwanag ang inspirasyon sa likod ng kanyang magawa. Ngunit para kay Marco, na hindi inaalis ang tingin sa kanya mula sa isang sulok,
para siyang nanonood ng isang napakagaling na aktres. Nakikita niya ang hirap sa likod ng bawat ngiti, ang kalungkutan na hindi kayang itago ang kanyang maningningnam nga mata. Si ay naroon, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasa ibang lugar. Nanatili si Marco hanggang sa huli. Tinulungan niya itong magpasalamat sa mahuling bisitang umalis. At nang sa wakas ay sarado na ang pinto at silang dalawa na lang ang natira, ang katahimikan sa gallery ay naging nakakabingi. Ang mga painting, na kanina'y puno ngang buhay sa ilalim ng atensyon ng mga tao, ay tila naging nga tahimik na saksi sa isang nabigong pangarap. Nakatayo si Isabela sa gitna ng silid, nakatalikod kay Marco, ang kanyang nga balikat ay tuwid na tuwid. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nasimula itong mangine. Isang mahinang hikbi ang kanyang pinakawalan, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang kanyang buong katawan ay nangingini na sa pag-iyak. Hindi niya ito magawang harapin, dalangang kahihiyan sa sariling kahinaan. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang bawat hakbang niya ay maingat, na parang lumalakat sa isang napakanipis na yelo. Hindi siya naksalita. Sa halip, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Isabela. Naramdaman niya ang pakabigla nito sa kanyang pakdampi, ngunit hindi ito umalis. Ang init ng kanyang kamay ay tila tumagos sa manipis na tela ng bestida nito, isang mali na alaini sa gitna ng malamig na pagkadismaya. Hinayaan niya lang ang kanyang kamay doon, isang tahimik na presensya, habang patuloy sa paiyak si Isabela. Ang ngaluhan niya ay hindi para sa exhibit, ang nga iyon ay para sa lahat ng nga sirang pangako, sa lahat ng nga gabing nag-isa siya, sa lahat ng sandaling naramdaman niyang hindi siya priority. At pagkatapos, sa isang iglap ngang desisyong hindi na niya pinaisipan, dahan-dahang dumulas ang kamay ni Marco mula sa balikat ni Isabela, pababa sa kanyang braso. Naramdaman niya ang kinis ng kanyang balat, ang init na nanggagaling dito. Huminto siya sa kanyang siko, at pagkatapos, sa isang kilos na napabago sa lahat, kinuha niya ang kamay ni Isabela. Ang kanyang nga daliri ay marahang isinara sa paligid ng palat nito. Ang mga daliri nila ay nakakilala, naksalubong, at pagkatapos ay naksama. Sa sandaling iyon, tumigil sa pag-iyak si Isabela. Tila ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang tanging naroroon ay ang pakiramdam ang kanilang makadikit na mga kamay. Isang simpleng pahawak, ngunit ito'y mas matimbang kaysa sa isang halik. Ito ay isang paamin. Isang paunawa. Isang patawid sa isang hangganan na pareho nilang alam na naroroon. Dahan-dahang lumingon si Isabela, ang kanyang muha ay basag ng luha, ang kanyang nga mata ay namumukto ngunit nakatitik ng diretso kay Marco. Sa kanyang mamata, nakita ni Marco ang isang bagyo nga emosyon. Sakit, pasasalamat, pakalito, at isang bagay na mas malalim. Isang paksuko. Hindi bumitaw si Isabela. Sa halip, mas humipit pa ang kanyang hawak sa kamay ni Marco. Para sa kanya, ang hawak na iyon ay isang angkla sa gitna ng isang maalong dagat. Ito ang init na matagal na niyang hinahanap sa gitna ng malamig na gabi. Ito ang presensyang napaparamdam sa kanya na siya ay nakikita. Naramdaman ni Marco ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lambot ng kamay ni Isabela sa loob ng kanyang palat ay isang tukso at isang kasalanan. Alam niya, sa sandaling iyon, nawala ng balikan. Ang pahawak na ito ay isang pangako, isang deklarasyong hindi kailangan ng salita. Sila'y hindi na lamang makaibigan. Sila'y 2 taong nakakaintindihan sa isang paraang hindi nila dapat gawin. Ang paggawa niya sa kamay ng asawa ng kanyang matalik na kaibigan ay ang unang hakbang sa isang landas na alam niyang puno ng panganib, ngunit sa sandaling iyon, habang nakatiti sa mga mata ni Isabela, wala na siyang pakialam. Tinawid na niya ang linya. Matapos ang gabing iyon sa gallery, ang pahawak ng kamay na nakpabago sa lahat, ay naiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Walang nangahas na bigyan ito ang pangalan. Tinulungan ni Marco si Isabela na maglepit ng natirang baso at ayusin ang maupuan. Gumalaw sila sa paligid ng isa-isa sa isang tahimik na ritmo, na tila isang matagal ng maasawang nakakaintindihan ng hindi na kailangan pang magsalita. Ang bawat muestra, bawat sulyap, ay may dalang bigat, isang kamalayan sa presensya ng isa-isa na halos pisikal. Nang matapos sila, ang gabi ay malalim na. Ang kalye sa labas ay basa mula sa ambon. Hayaan mong ihatid na kita, alok ni Marco, ang boses niya ay malumanay. Gabi na at pagod ka. Uminom ka rin ng kaunti. Hindi tumanggi si Isabela.
Tila wala na siyang lakas para doon. Tumango lang siya, at sa katahimikan, nilisan nila ang galeri, ang munting santuaryo ang kanyang nga pangarap na naging saksi sa paksilang ang isang mapanganib na damdamin. Ang biyahe pauwi ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang nakakailang na katahimikan ng 2 taong walang masabi, kundi ang mabigat na katahimikan ng 2 taong napakaraming gustong sabihin ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Isang malamyos na instrumental na piyesa ang tumutugtog sa radyo, ang malungkot na melodiya nito ay tila nagsisilbing soundtrack sa kanilang hindi masambit na mga emosyon. Ang nga ilaw nga siyudad ay dumadaan sa bintana ngang sasakyan na parang mga naglalahong bituin, napipinta nga panandalyang guhit ng liwana sa mukha ni Isabela. Palihim siyang sinulyapan ni Marco. Nakasandal ang kanyang ulo sa bintana, ang kanyang nga mata ay nakapikit. Sa dilim, ang kanyang mukha ay tila mas marupo, ang kanyang mapilit mata ay lumilihang ng anino sa kanyang mapisngi. Ang bakas ng nga luha ay wala na, ngunit ang lungko ay nananatili na parang isang manipis na belo. Isang hindi mapigilang paknanasa ang bumalot kay Marco na abutin at hawakan ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita na muling damhin ang init at lambot nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang habing iyon ay nakbigay na ng sapat na kalayan. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni David, pinatay ni Marco ang makina. Ang biglang pakawala ang ugong ng sasakyan ay naiwan sa kanila sa isang halos absolutong katahimikan na binabasa lamang ng mahinang patak ng ulan sa bubong. Walang gumalaw. Walang naksalita. Pareho silang tila ayaw na matapos ang sandali, ayaw na bumalik sa realidad na naghihintay sa labas ng sasakyan. Pagkatapos ng ilang sandaling tila walang hanggan, lumingon si Marco kay Isabela. Sasabihin na sana niya ang karaniwang sige, mag-ingat ka, ngunit ang maksalita ay natigil sa kanyang lalamunan. Sa madilim na liwanag mula sa poste sa labas, ang kanyang mukha ay may angking ganda na nakahihigit pa sa dati. Ang kanyang ngalabi ay bahagyang nakaawang, ang kanyang pahinga ay mababaw. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, na may panginginig na halos hindi mahahalata, inalis niya ang isang hiblangang buhok na naligaw sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang init ng kanyang balat sa ilalim ng kanyang nga daliri. Isang dagitap ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi gumalaw si Isabela. Sa halip, marahan niyang ipinikit ang kanyang mamata, isang tahimik na paanyaya, isang pagsuko sa kung anumang susunod na mangyayari. Ang kilos na iyon ang nagbigay ng lakas ng loob kay Marco. Ang paaalinlangan ay naglaho. Napalitan ng isang paknanasang, mas malakas kaysa sa kanyang takot, mas malakas kaysa sa kanyang pagkakasala. Ang kanilang nga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Naamoy niya ang alak sa hininga nito, na may halong matamis na pabango. Nakikita niya ang bahagyang panginginig ng kanyang nga pilik mata. Nararamdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang balat. Ang mundo niya ay lumit, naging ang espasyo lamang sa pagitan ng kanilang manggalabi. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang bawat milimetro ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ang kanyang mga mata ay nakatitik sa mga labi nito, ang kulay pulang sirwelas na kanina'y tila isang paanyaya, ngayon ay isang pangako ngang isang kasalanang napakatamis. Handa na siyang angkinin ito. Halos maglapat na ang kanilang mga labi. Halos matikman na niya ang lasa nito, nang biglang isang malakas at nakakagulat na tunog ang pumunit sa kanilang sandali. Ang telepono ni Isabela, ang nakakainis na default ringtone ay umaling-awngaw sa loob ng maliit na espasyo ng sasakyan na parang isang alarma, isang sirena na nahuhudyat ng panganib. Para silang binuhusan ng malamig na tubig, sabay silang napalayo sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat at pakabigla. Ang mahika ay biglang naglaho, na parang isang salaming biglang nabasa. Namamadaling kinuha ni Isabela ang kanyang telepono mula sa kanyang bag, ang kanyang kamay ay nangingini. Nakita ni Marco ang pangalan sa screen. David. Isang kutsilyo ang tila sumaksa sa kanyang dibdib. Hello? Sagot ni Isabela, ang kanyang boses ay pautal at pilit na pinapakalma. David. Oh, pauwi na. Nasa tapat na akong bahay. Ang exhibit. Okay lang naman. Oh, pagod na ako. Sige. Bukas na lang tayo mag-usap. Bye. Ang bawat salita niya ay maikli at pilit. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila, ngunit ngayon,
ito'y puno ng pakailang at hiya. Hindi sila makatingin sa isa't isa. Kailangan ko nang pumasok, halos pabulong na sabi ni Isabela, ang kanyang tingin ay nasa kanyang makamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Sige, sagot ni Marco, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Hinintay niya itong bumaba, at sa isang mabilis na kilos, lumabas ito ngang sasakyan, at nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay, hindi na muling lumingon. Naiwan si Marco na mag-isa sa dilim. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Ang kanyang malabi ay nangangating pa rin sa alaala ng isang halik na hindi nangyari. Ang pagnanasang kanina ay malapit ng mapakawalan ay ngayon ay nakakulong sa loob niya, mas mabangis mas naalap dahil sa pakakabitin. Hinampas niya ang manibela sa sobrang pakadismaya. 1 pulgada. 1 segundo. Iyon lang ang kailangan. Ngunit ang 1 segundong iyon ay ipinakait, ninakaw ng realidad, ng isang tawa mula sa lalaking kanyang tinatraidor. Ang pagkaulot na iyon ay mas masakit kaysa sa isang sampal. Ito ay isang malinaw na paalala kung sino si Isabela, at kung sino siya sa buhay nito. Ang pagnanasang sinupil ay lalo lamang tumindi. Ang gutom na hindi napawi ay lalo lamang naging matakaw. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya, ang nakasaradong pinto ng bahay ni Isabela, alam ni Marco na hindi na niya ito mapipigilan. Hindi na niya ito gugustuhing pigilan. Ang masumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon sa sasakyan ay isang uri ngang matamis na parusa. Ang alaala ng isang halik na hindi natuloy ay mas matingkat pa kaysa sa 1,000 halik na nangyari na. Si Marco ay nilamon ng kanyang trabaho, sinusubukang ibaon ang sarili sa maplano at kalkulasyon, ngunit ang imahe ni Isabela, ang kanyang mamatang nakapikit, ang kanyang malabing nakaawang, ay laging sumisingit sa kanyang isipan. Si Isabela naman ay bumalik sa kanyang tahimik na mundo, ngunit ang katahimikan ay may bago ng kahulugan. Ito'y puno ng alaala ni Marco, ng init ng kanyang kamay, ng pangako sa kanyang nga mata. Pareho nilang alam na ang pag-iwas ay isa lamang pansamantalang lunas. Ang kanilang pagnanasa ay parang isang apoy na natabunan ng abo, naghihintay lamang ng tamang hangin upang muling magliyab. At ang hangin na iyon ay dumating sa anyong ng isang bagyo. Isang gabi, isang malakas na unos ang humagupit sa Maynila. Ang ulan ay bumubuhos na parang mga balde, ang hangin ay sumisipol sa mga siwang ng bintana, at ang kulog ay yumani sa buong kalupaan. Si David, gayang dati, ay nasa isa na namang business trip sa ibang bansa. Si Isabela ay mag-isa sa kanilang malaking bahay. Ang bawat dagundong ng kulog ay nagpapatindi sa kanyang pakiramdam ng pag-isa at takot. Sinubukan niyang magpinta, ngunit nanginginig ang kanyang nga kamay. Sinubukan niyang manot ng telebisyon, ngunit mas malakas pa ang ingay ng bagyo sa labas. At pagkatapos, narinig niya ito, isang ritmikong tunog ng pagpatak. Tulo. Nakmula ito sa kisama ng kanilang sala. Tumingala siya at nakita ang isang maliit na basang marka na dahan-dahang lumalaki. Ang takot ay napalitan ng pagkataranta. Tinawagan niya si David, ngunit hindi ito makontak. Sinong tatawagan niya? Ang tanging pangalan na pumasok sa kanyang isipan, ang tanging taong alam niyang tatakbuhan siya anuman ang oras o panahon, ay si Marco. Nanginginig niyang idinayal ang kanyang numero. Marco? Sabi niya nang sagutin nito ang tawag, ang kanyang boses ay nanginginig. Izzy? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Agad na tanong ni Marco, ang paalala sa boses nito ay hindi may tatago. Ang bubong. Tumutulo. Malakas. Natatakot ako, Marco, hindi na siya natanong pa. Huwag kang alis diyan, papunta na ako. Pakalipas ng wala pang kalahating oras, sa kabila nga rumaragas ang ulan at hangin, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay, si Marco. Agad siyang bumaba, basang-basa na agad ng ulan, at nagmamadaling pumasok sa loob. Nakita niya si Isabela sa gitna ng sala, napapaligiran ng timba at planggana, ang mukha'y namumutla. Saan? Iyon lang ang tanong niya. Itinuro ni Isabela ang kisama. Agad na kumilos si Marco, hinanap ang pinakmumulan ng tulo sa atik, at pansamantalang tinakpan ito. Nang bumaba siya, pareho na silang basang-basa. Ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok at damit, at si Isabela, sa kanyang pagsisikap na tumulong, ay gano'n na rin.
Ang kanyang manipis na pantulok na damit ay dumikit sa kanyang katawan na nakmamarka sa bawat kurba na matagal nang kinukulong sa imahinasyon ni Marco. Ang krisis ay pansamantalang nalutas, ngunit isang bagong uri niyang tensyon ang pumalit. Ang bagyo sa labas ay tila lumipat sa luunggang bahay. Ang tanging naririnig ay ang malakas na buhos ng ulan at ang kanilang mabibigat na pahinga. "Makpalit ka," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang paos. "Baka makasakit ka." "Ikaw din," sagot ni Isabela. "Kukuha ako ng tuwalya at damit ni David." Ngunit sa pagbanggit pa lang ng pangalan ni David, isang hindi nakikitang pada ang tila muling lumitaw sa pagitan nila. "Huwag na. Okay lang ako." "Isang tuwalya na lang," sabi ni Marco. Binigyan siya ni Isabela ng tuwalya at inimbitahan siyang makapa para makpainit. Naupo sila sa kusina, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa manauna. Ang bawat isa ay umiwas sa tingin ng isa, alam na ang anumang sasabihin nila ay maaring maging mitsa ang isang bagay na pareho nilang kinatatakutan at ninanais. Tumingin si Marco kay Isabela, ang ilaw sa kusina ay malambot, nagbibigay sa kanyang balat ng isang ginintuang kulay. Ang kanyang damit, kahit basa, ay tila isang lihang sining na yumayakap sa kanyang katawan. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang makpanggap. Tumayo siya at lumapit dito. Napatingala si Isabela, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Hinawakan ni Marco ang kanyang mukha, ang kanyang mga hinlalaki ay marahang humaplos sa kanyang mga pisngi. "Isabela," bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at sakit. "Sabihin mong itigil ko. Sabihin mo ngayon, at aalis ako." Tinitigan siya ni Isabela, ang kanyang mata ay nagsasabi ng isang kwentong hindi kayang bikasin ng kanyang ngalabi. Isang kwento ng kalungkutan, en pangungulila, at en isang matinding uhaw. Dahan-dahan, umiling siya. Isang halos hindi mahahalata ngunit malinaw na pailing. At iyon na ang kumpirmasyong kailangan ni Marco. Ibinaba niya ang kanyang mukha at sinalubong ang kanyang malabi. Ang halik ay hindi malumanay. Ito ay marahas, gutom, punong lahat ng nga salitang hindi nila masabi, nang lahat ng nga gabing sila'y nag-isa. Isang halik na lasang ulan at desperasyon. Isang ungol ang kumawala kay Isabela, hindi ngang patutol, kundi ngang pasuko, Marco. "Ah!" Ang kanyang nga kamay ay umakyat sa batok nito, hinila siya palapit, na tila natatakot na kung bibitaw siya, mawawala ito. Walang salitang binitawan, binuhat siya ni Marco, dinala niya ito sa silid tulugan, ang kanilang silid tulugan, at marahang inihiga sa kama. Sa bawat flash ng kidlat sa labas, ang kanilang nga anino ay tila nagiging iisa sa dingding. Dahan-dahan, na may nangingini na mga kamay, hinubat ni Marco ang basang damit ni Isabela. Sa ilalim nito ay isang set ng itim na lase na pantulo, isang sekreto sa ilalim ng kanyang simpleng panlabas. Ang kanyang madaliri ay naglakbay sa kanyang balat, sinusundan ang kurba ng kanyang balikat, ang lambot ng kanyang mabraso. "Huwag. Baka." Mahinang protesta ni Isabela, ngunit ang kanyang nga salita ay walang bigat, nilulunot ng sarili niyang ngadaing habang ang ngalabi ni Marco ay naglalakbay pababa sa kanyang lip. Ang kanyang makamay ay hinaplos ang kanyang tiyan, pababa sa kanyang balakang, hanggang sa marating ang kanyang mahita. Ang makamay naman ni Marco ay tila may sariling isip. Hinahanap ang bawat sekreto ng katawan nito. Hinaplos niya ang kanyang baywang, ang bilog ng kanyang puwit, at pagkatapos ay bumalik paitaas, sa kanyang dibdib na naumapaw sa ilalim ng manipis na tela. Bawat pagdampi ay isang pangako, bawat halik ay isang kasalanan. Ang mahinang protesta ni Isabela ay naging maungol ng purong kaligayahan. "Marco, dahan-dahan. Ah! Masarap." Ang paulit-ulit niyang bulong, ang kanyang katawan ay sumasabay sa bawat ritmo na idinidikta ni Marco. Ang bagyo sa labas ay nasa kasukdulan nito. Ang bawat dagundong ng kulo ay tila kasabay ng malakas na pintik ng kanilang nga puso. Ang ulan ay humahampas sa bintana, na tila sinusubukang hugasan ang kasalanang nangyayari sa lup. Ngunit sa silid na iyon, walang ibang umiiral kundi silang dalawa. Wala si David. Walang bukas. Tanging ang ngayon. Ang init ng kanilang nga katawan. At ang hindi mapapantayang koneksyon ng dalawang kaluluwang sa wakas ay natappuan ang kanilang kapareha sa gitna ng unos. Sila'y na isa sa isang sayaw na kasing luma ng panahon, isang sayaw ng tukso at paksuko. At sa huling sandali, nang ang kanilang nga katawan at kaluluwa ay tila naging isa,
Isang sigaw na pinahalong sakit at kaligayahan ang kanilang pinakawalan, kasabay nga isang nakabibinging dagundong ang kulo na tila napapahaya sa buong mundo ng kanilang pagtatakpo. Ang unang gumising ay si Marco. Ang liwanag na pumasok sa kanyang nga mata ay hindi ang marahas na sikat ng araw, kundi isang malambot at mapusyaw na sina na dumaan sa siwang nga kurtina. Ang bagyo ay tapos na. Ang tanging naiwan ay isang malinis at payapang mundo sa labas, na tila hinugasan ng ulan ang lahat ng dumi. Ngunit sa loob ng silid, ang hangin ay mabigat, siksik sa amoy ng kanilang pinagsamang pawis, ng pagnanasa, at ng hindi may kakailang kasalanan. Dahan-dahan siyang gumalaw, at isang kirot ng pananabi at sakit ang sabay na tumusok sa kanyang puso nang makita niya ang babaeng natutulog sa tabi niya. Si Isabela. Ang kanyang buho ay nakakala sa una na parang itim na sutla, ang kanyang muha ay payapa sa pagkakatulog, ang kanyang malabi ay bahagyang nakaawang. Sa liwanag ng umaga, walang bakas ng lungkot sa kanyang muha, tanging ang inosenteng anyo ng isang taong nasa gitna ng isang mahimbing na panaginip. Pinamasdan siya ni Marco, sinasaulo ang bawat detalye. Ang kurbangang niyang balikat na nakausli mula sa kumot, ang mahahabang pilik mata na nagpapahinga sa kanyang nga pisngi, ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib sa bawat pahinga. Isang pakiramdam ng pagmamayari, matamis at mapanganib, ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, siya ay akin, bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ngunit ang sandaling iyon ay agad na binasa ng realidad nang ang kanyang nga mata ay dumapo sa isang silver na picture frame sa bedside table. Isang litrato ni na David at Isabela sa kanilang kasal. Si David, nakangiti ng napakalapat, ang mga mata ay naniningning sa pagmamahal. Si Isabela, isang diwatang nakasuot ng puti, ang kanyang mukha'y larawan ng purong kaligayahan. Ang ngiti ni David sa litrato ay tila isang sundang na tumusok ng diretso sa konsensya ni Marco. Si David, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kapatid na hindi niya kadugo. Ang lalaking naktiwala sa kanya ng buong-buo. At siya, ang kaibigan, ang traidor, ay nakahiga ngayon sa kama nito, katabi ang asawa nito. Ang init ng katawan nito ay bakas pa rin sa kanyang balat. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib, na nakpahirap sa kanyang pahinga. Gusto niyang bumangon, magbihis, at tumakbo palayo. Ngunit hindi niya magawa. Ang tanikalang kanyang nararamdaman para kay Isabela ay mas matibay pa kaysa sa kanyang kahihiyan. Habang siya ay abala sa pakikipaklaban sa sarili niyang magdemonyo, naramdaman niyang gumalaw si Isabela. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Sa una, mayroong pakalito sa kanyang tingin, pagkatapos ay isang dahan-dahang pakilala sa lugar, at sa huli, isang bigla at matalas na pagkatanto nang makita siya nito sa tabi niya. Nakita ni Marco ang pagbabago sa kanyang mata, mula sa malambot na antok patungo sa nanlalaking sindak. Bigla itong napaupo, at mabilis na hinila ang kumot upang takpan ang kanyang hubad na katawan, na tila ang manipis na tela ay kayang maging isang harang laban sa katotohanan ng kanilang ginawa. Oh, Diyos ko, bulong niya. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ang kanyang bibig. Ang naalaala na daang gabi ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon, ang takot sa bagyo, ang pagdating ni Marco, ang halik, ang init, ang pagsuko. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huning ng ibon sa labas, isang masayang tuno na tila ng insulto sa bigat ng kanilang sitwasyon. Hindi sila makatingin sa isa't isa. Si Marco ay nakatiti sa kanyang mga kamay, habang si Isabela ay nakatiti sa isang lugar sa dingding na tila doon nakasulat ang lahat ng kanyang pagkakamali. Anong ginawa natin, Marco? Sa wakas ay basa ni Isabela sa katahimikan. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi. Anong ginawa natin? Ang tanong ay parang isang sampal kay Marco. Gusto niyang sabihin na nakmahalan sila, na iyon ang pinakatotong bagay na naramdaman niya sa buong buhay niya. Ngunit alam niyang hindi iyon ang sagot na kailangan ni Isabela sa sandaling iyon. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang kamay nito, ngunit mabilis itong umiwas. Mali ito, sabi ni Isabela, ang maluha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang nga mata. Sobrang mali nito, Marco. Nasa bahay kami, nasa kama namin. Alam ko, mahinang sagot ni Marco. Isabela, tingnan mo ako. Naatubili ito sandali bago dahan-dahang lumingon sa kanya,
ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at takot. Nangyari lang Isabela, sabi ni Marco, sinubukan niyang gawing kalmado ang kanyang boses kahit ang loob niya ay nakakagulo. Hindi natin sinasadya. Hindi natin plinano. Pero nangyari pa rin, sigaw niya sa mahinang boses. Hindi nito mababago ang katotohanan na tinraidor natin si David. At sa tingin mo ba hindi ko alam yan? Sagot ni Marco, ang sakit ay naroon na rin sa kanyang boses. Sa tingin mo ba hindi ako pinapatay ngang konsensya ko ngayon? Pero hindi ko rin kayang pagsisihan ang nangyari kagabi. Dahil sa kabilang ngang lahat, totoo ang naramdaman ko. Totoo ang naramdaman natin? Ang kanyang masalita ay tila nakpabago sa hangin sa pagitan nila. Ang galit at takot sa mata ni Isabela ay bahagyang napalitan ng isang bagay na mas malambot. Mag-isa ako, Marco, pag-amin niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lang. Palagi akong mag-isa. Kahit nandito siya, pakiramdam ko wala siya. Kagabi, sa gitna ng bayo, naramdaman ko na naman yon, at dumating ka. Dahil palagi akong darating para sayo, mabilis na sagot ni Marco. Dahil kapag nakikita kitang malungkot, nasasaktan din ako. Dahan-dahan, nagsimula silang bumuo ang isang kwento para sa kanilang dalawa, isang salaysay na magbibigay katuwiran sa kanilang ginawa. Hindi ito isang kasinungalingan, kundi isang papilinga katotohanang mas madaling tanggapin. Ang kalungkutan ni Isabela, ang patuloy na pagkawala ni David, ang bayo, ang tukso. Ang lahat ay naging magasangkap sa isang naratibong nagsasabi na sila ay magabiktima lamang ng pagkataon, magabiktima ng damdaming hindi na nila kayang kontrolin. Hindi ito isang masamang bala. Ito ay isang hindi maiwasang pangyayari. Muling inabot ni Marco ang kanyang kamay, at sa pagkakataong ito, hindi na ito umiwas. Hinayaan niyang hawakan ni Marco ang kanyang nanginginig na mga daliri. Hinila siya ni Marco palapit at niyakap ng mahigpit. Sa una, nanatiling naninigas ang katawan ni Isabela, ngunit dahan-dahan, sumuko siya sa init ng yakap nito. Isinupsop niya ang kanyang muha sa dibdib ni Marco at doon humagulgol ng tahimik. Niyakap lang siya ni Marco, hinahaplos ang kanyang buhok, hinahayaang ilabas niya ang lahat ng kanyang takot at pagkakasala. Ang yakap na iyon ay isang tahimik na kasunduan. Isang pangako na haharapin nila ito ng magkasama. Ang kasalanan ay hindi na lamang kanya o kay Marco, ito ay naging kanila. Ang bigat ay pareho na nilang papasanin. Nang tumahan siya, nanatili silang makayakap, ang liwanag ng umaga ay bumabalot sa kanila. Ang matinding pagkasinda ay napalitan ng isang malungkot na pagtanggap. Tapos na, nangyari na. At sa kabilangan lahat ng sakit at pagkakasala, mayroong isang maliit na bahagi sa puso ni Isabela na nakaramdam ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi siya nag-isa sa pagising sa umaga. Ang bukang liwewe na iyon ay hindi lamang ang simula ng isang bagong araw. Ito ang bukang liwewe ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay, isang kabanata na isusulat sa mga anino, sa mga ninakaw na sandali, at sa matamis na kasalanan na pareho na nilang piniling tikman. Ang umagang iyon en kasalanan at paamin ang naging pundasyon en kanilang lihim na mundo. Ang unang beses ay isang pagsabo, isang resulta ng pinagsama-samang kalungkutan, pagkakataon, at isang literal na bagyo. Ngunit ang sumunod dito ay naging isang serye ng sadya at pinaplanuhang papili. Ang apoy na nagsimula sa isang kidlat ay ngayon ay isang apoy na maingat nilang pinapanatiling buhay sa anino. Nagsimula ito sa mga text message. Mga mensaheng simple sa panlabas, ngunit may dalang nakatagong kahulugan na sila lang ang nakakaintindi. Ang isang kamusta ang araw mo, ay nangangahulugang iniisip kita. Ang isang pagod ako sa trabaho ay isang pagamin na gusto kitang makasama. Naging eksperto sila sa signing ng komunikasyon sa pagitan ng mga salita. Natuto silang makbasa ng emosyon sa habang ng pausa sa isang tawag, sa isang partikular na emoji na ginamit. Ang bawat mensahe ay isang mali na pananakaw ng sandali, isang patunay na ang kanilang koneksyon ay totoo, kahit na ito'y nabubuhay lamang sa digital na espasyo. Pagkalipas ng isang linggo, hindi na nila natiis. Nakasundo silang makita. Hindi sa isang pamilyar na lugar kung saan sila maaring makita. Pumili sila ang isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa kabilang dulo ng siyudad, isang lugar na walang alaala nina David at ng kanilang nakaraan. Nang pumasok si Isabela sa coffee shop, at nakita si Marco na naghihintay sa isang sulok,
isang halo ng takot at kagalakan ang sabay na kumabo sa kanyang dibdib. Ang makita siya sa liwanag ng araw, hindi bilang kaibigan ng kanyang asawa, kundi bilang kanyang lihim na mangingibig, ay isang bagay na parehong nakakakili at nakakatakot. Sa kanilang paupo, mayroong bahagyang pakailang. Ano sila ngayon? Ano ang dapat nilang pausapan? Ngunit nang matama ang kanilang mamata, ang lahat ng tanong ay naglaho. Pinalitan ito ng isang tahimik na pag-unawa. Sa oras na iyon, sila ay dalawang ordinaryong tao lamang na umiinom ng kape, natatawanan sa mga simpleng biro, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang araw. Para silang bumalik sa simula, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat pagdampingang kanilang makamay sa ibabaw ng mesa, ang bawat sulyap na natatagal, ay may dalang bigat at pangako. Ang isang pakikita ay nasundan pa ng iba. Isang hapon sa isang museo, kung saan sila'y nakunwaring pinag-aaralan ang mga obra habang ang kanilang mga balikat ay halos makadikit. Isang gabi sa isang tahimik na bookstore, kung saan sila'y nakbahagi nga paboritong libro at mga pangarap. Bawat ninakaw na sandali ay napatibay sa kanilang relasyon. Natuklasan nila ang mga bagay sa isa-isa na hindi nila kailanman nalaman noon. Nalaman ni Marco na si Isabela ay may nakatatawang halaha kapag pinapanood ang mga lumang pelikula. Nalaman ni Isabela na si Marco ay marunong magsalita ng kaunting Italiano dahil sa kanyang lola. Ang kanilang relasyon ay hindi na lamang tungkol sa pisikal na atraksyon. Ito'y naging isang malalim na pagkakaunawaan ng kanilang makaluluwa. At habang lumalalim ang kanilang emosyonal na koneksyon, ang pisikal na pagnanasa ay lalo lamang tumitindi. Isang gabi, habang sila'y makausap sa telepono, sinabi ni Marco sa isang biglaang desisyon, "Pumunta ka sa apartment ko bukas ng gabi. Gusto kitang ipakluto." Natahimik si Isabela sa kabilang linya. Ito ay isang bagong antas. Hindi na ito isang neutral na lugar. Ito ay ang kanyang teritoryo, ang kanyang personal na espasyo. Ito ay isang imbitasyon hindi lamang sa kanyang apartment, kundi sa kanyang buhay. "Marco, walang mangyayari kung hindi mo gugustuhin," mabilis na sabi ni Marco. "Gusto ko lang makasama ka sa isang lugar na hindi natin kailangang magtago." At sa masalitang iyon, nakuha niya si Isabela. Ang pangako ang isang lugar kung saan maari silang maging sila. Kinabukasan, habang naghahanda si Isabela, pinili niya ang kanyang isusuot ng may sadyang intensyon. Isang bestidang pula, isang kulay ng tapang, ng paibig, at ng panganib. Sa ilalim nito, isinuot niya ang isang set ng pulang lace, isang bagay na hindi pa niya kailanman isinuot para kay David. Ito ay para kay Marco. Ito ay para sa kanya. Ito ay isang deklarasyon na hindi na siya ang babaeng biktima lamang ng pagkakataon. Siya ay isang babaeng may sariling pagnanasa. Nang tumuno ang doorbell, at binuksan ni Marco ang pinto, napahinto siya sa pahinga. Nakatayo si Isabela sa kanyang harapan, isang apoy sa gitna ng gabi. Ang pulang bestida ay yumayakap sa kanyang katawan. At ang kanyang nga mata ay nagniningning sa isang halong kaba at determinasyon. "Wow!" Iyon lang ang nasabi ni Marco. Sa loob ng apartment ni Marco, ang mundo ay tila naging mas simple. Ang kanyang lugar ay malinis at moderno, isang salamin ng kanyang organisadong isipan. Ngunit sa gabing iyon, pinuno ito ni Isabela ng kulay at init. Nagluto si Marco ng pasta habang sila'y umiinom ng alak at nagtatawanan. Walang pag-usap tungkol kay David, walang pag-usap tungkol sa kasalanan. Sa loob ng apat na sulok ng apartment na iyon, sila ay si Marco at Isabela lamang. Pagkatapos nilang kumain, naupo sila sa sofa, ang kanilang nga katawan ay makalapit. Ang pausap ay humina, napalitan ng ngatinging mas malalim pa ang sinasabi. Dahan-dahang hinaplos ni Marco ang kanyang mukha, at sa pagkakataong ito, walang bagyo sa labas, walang takot sa loob. Tanging ang puro at hindi na mapipigilang pagnanais. Si Isabela ang unang gumawa ng kilos. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Marco at marahan siyang itinulak papunta sa silid tulugan. Ito ay isang tahimik na utos, isang malinaw na mensahe. Sa kanyang silid tulugan, ang eksena ay ibang-iba sa unang beses. Walang pagmamadali. Walang desperasyon. Dahan-dahan siyang hinubaran ni Marco, na parang binubuksan ang isang napakahalagang regalo. Bawat piraso and damit na nalaglag ay isang layer ng kanilang mapapanggap na nawawala.
At nang sa wakas ay tumambat sa kanya ang pulang lasa, isang ungol ngang pahanga ang kumawala kay Marco. Ang kanilang pagtatali sa gabing iyon ay hindi isang bagyo, ito ay isang mabagal na sayo. Isang pag-aral sa katawan ng isa't isa. Ang bawat halik ay pinahaba. Ang bawat haplos ay may layunin. Ginalugat nila ang isa't isa na may pausisa at pagsamba. Ang nga ungol ay hindi na impit, sila'y naging musika ang kanilang pananasa. Sa gitna ang kanilang pag-isa, hinawakan ni Isabela ang mukha ni Marco at tinitigan siya sa mata. Marco, bulong niya sa gitna ng kanilang pahinga. Sabihin mong sa akin ka lang. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagsusumamo, isang pakiusap na bigyan siya ng katiyakan sa kanilang ninakaw na mundo. Hinalikan ni Marco ang kanyang malabi, pagkatapos ay ang kanyang no. Sa iyo lang ako, Isabela, sagot niya, ang bawat salita ay isang panunumpa. Sa mga sandaling ito, sa lugar na ito, sa iyo lang ako. Ang kasinungalingan ay naging kanilang katotohanan. At sa katotohanan iyon, muli silang nakpatangay sa alon ng kaligayahan, na mas matamis dahil ito ay ipinagbabawal, mas matindi dahil ito ay may hangganan. Matapos ang lahat, nakahiga silang makayakap, ang katahimikan ay komportable na. Walang pagmamadaling umalis, walang takot sa pagising sa umaga. Sa kanilang munting santuaryo, sila ay ligtas. Ang kanilang relasyon, na isinilang sa kalungkutan at pinanday sa kasalanan, ay ngayon ay may sarili ng buhay. Ito'y isang lihim na hadin na kanilang dinidiligan sa mga ninakaho na sandali, isang lugar na maganda at mapanganib, at pareho nilang alam na sa anumang sandali, ang nga padan nito ay maaring gumuho. Ngunit sa gabing iyon, hindi nila inisip iyon. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kanilang makatawan at ang ilusyon na ang kanilang pag-ibig ay sapat na. Ang bawat ninakaw na sandali ay nadulot ng mas matinding pagnanasa, at ang bawat matagumpay na lihim na pakikita ay nadulot ng isang mapanganib na pakiramdam ng kumpiyansa. Ang kanilang takot ay dahan-dahang napapalitan ng pananabi sa panganib. Ang kanilang lihim na hardin, na dati isang maliit na sulok sa siyudad, ay nasimulang lumawa. Ang nga padan nito, na dating gawa sa takot at pag-ingat, ay tila naging mas matibay, na nagbigay sa kanila ng ilusyon ng kaligtasan. Ito ang kumpiyansang natula sa kanila na gawin ang pinakapinagbabawal sa lahat. Muling umalis si David para sa isang linggong business conference sa Singapore. Sa unang 2 araw, nakita sina Marco at Isabela sa apartment ni Marco, ang kanilang ligtas na lugar. Ngunit sa ikatlong araw, habang makayakap sila sa kama ni Marco, isang ideya ang pumasok sa isip ni Isabela. Namimiss ko ang magluto sa sarili kong kusina, para sayo, bulong niya. Gusto kong maranasan na kasama ka, sa bahay. Naramdaman ni Marco ang panganib sa mungkahi na iyon. Ang bahay ni David ay sagradong teritoryo. Isang lugar na sumisimbolo sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Ngunit nang makita niya ang pananabi sa mata ni Isabela ang pananais nitong makaroon ng isang piraso ng normalidad sa kanilang abnormal na relasyon, hindi niya magawang tumanggi. Sigurado ka? Tanong niya. Tumango si Isabela. 3 araw pa bago siya bumalik. Isang hapon lang, Marco. Isang hapon na makukunwari tayong normal. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, pumasok si Marco sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang kalaguyo. Ang pakiramdam ay parehong nakakakilig at nakakakilabot. Makasama silang nagluto ng tanghalian sa kusinang pamilyar sa kanilang tatlo. Nagtawanan sila habang naghihiwa ng magulay. Nahalikan sila sa harap ng refrigerator na puno ng mapakain ni David. Para silang matinedya na lumalaba sa mga patakaran, masayang-masaya sa kanilang kalayaan. Pagkatapos kumain, dinala sila ng kanilang pagnanasa sa silid tulugan. Ang pagtatali sa kama ni David at Isabela ay may ibang uri ng init. Ito'y mas mabangis, mas mapuso, na tila ang bawat hali at haplos ay isang paraan ng paangkin sa isang bagay na hindi dapat maging kanila. Sa kalagitnaan ng kanilang pagmamahalan, nakatulog sila, makayakap, pagod sa kanilang emosyonal at pisikal na paglalakbay. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa kanilang mahubat na katawan, isang larawan ng payapang kasalanan. At sa gitnang kapayapaang iyon, isang tuno ang biglang pumunit sa katahimikan. Ang ringtone ng telepono ni Marco. Nagising si Marco na medyo groggy, kinapa ang telepono sa bedside table. Nang makita niya ang pangalan sa screen,
Tila isang baldeng yelo ang ibinuhos sa kanyang kaluluwa. David calling. Nakatingginan sila ni Isabela, ang kanilang mga mata ay parehong nanlalaki sa sinda. Ang kapayapaan ay naglaho sa isang iglap, napalitan ng purong, nagyayalong takot. Pinindot ni Marco ang answer, sinubukang gawing normal ang kanyang boses, pare. Napatawa ka? Marco! May magandang balita ako. Masayang sabi ni David sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, walang kamalay-malay sa bombang pinasabuh niya. Natapos ng maaga ang conference, nakakuha ako ng mas magang flight pabalik. At heto pa, pauwi na ako, dumaan lang ako sa duty free para ibili si Izzy ng pabango. Ang bawat salita ni David ay parang isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Marco. Pauwi na, nasaan ka ngayon? Alos pabulong na tanong ni Marco. Nasa Slex na. Mga 15 minuto na lang, nasa bahay na ako, tamang-tama, daan ka dito, mag-inuman tayo. Ay surprise natin si Izzy. Huwa kang maingay ha. 15 minuto. Ang oras ay tila huminto at bumilis ng sabay. Sige, pare. Try ko, sabi ni Marco bago pinatay ang tawag. Sa sandaling namatay ang linya, ang silid ay napuno ng isang napapanit na enerhiya. O Diyos ko, Marco, anong gagawin natin? Umiyak na sabi ni Isabela habang mabilis na tumayo at nahanap ng damit. Magbihis ka. Bilis. Utos ni Marco, ang kanyang isip ay tumatakbo ng 1,000 milya kada minuto. Nagmamadali silang nagbihis. Ang kanilang makamay ay nanginginig, ang bawat segundo ay parang isang butil ng buhangin sa isang hourglass na malapit ng maubos. Yung sapatos ko, sabi ni Marco, hinahanap ito sa ilalim ng ma. Yung baso ng wine sa kusina. Bilis, itago mo, sigaw ni Isabela. Tumakbo si Isabela sa kusina, hinugasan ang 2 baso ng alak, pinunasan ito, at ibinalik sa cabinet na parang walang gumamit. Si Marco naman, pagkatapos mahanap ang kanyang sapatos, ay kinuha ang kumot at unan at pinakpak ito, sinusubukang alisin ang anumang bakas ang kanyang amoy. Ang kanilang santuwaryo ay naging isang crime scene, at sila ang mga kriminal na nakmamadaling magtago ang ebidensya. Hindi ka pwedeng dumaan sa harap, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng takot. Makikita ka niya, masyadong malapit na siya, tumingin si Marco sa paligid. Ang kanilang perpektong bitag, walang labasan, maliban sa isa. Ang bintana sa likod ng bahay, na nakaharap sa hardin. Doon, sabi niya, itinuturo ang bintana. Tulungan mo ako. Nakmamadali silang pumunta sa likod, binuksan ni Marco ang bintana. Ito ay isang mataas na bintana. Kailangan niyang tumalon. Marco, mag-ingat ka. Umiyak na sabi ni Isabela. Shh! Maging kalmado ka, sabi ni Marco, hinawakan ang kanyang muha. Pag alis ko, mag-ayos ka, makunwari kang natutulog, makunwari kang nagulat, kaya mo yan, okay. Hinalikan niya ito ng mabilis, isang halik na lasang takot, at pagkatapos ay umakyat sa bintana. Tumalon siya, at lumagapa sa malambot na lupa ng hardin. Ang puti ay dumikit sa kanyang mamahaling pantalon. Hindi niya ito ininda. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bakod sa likod, umakyat dito, at tumalon sa kabilang kalye. Bago siya tuluyang maktago, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang anino ni Isabela sa bintana, mabilis na isinasara ito. Sa loob ng bahay, si Isabela ay tumakbo pabalik sa silid tulugan. Huminga siya ng malalim, sinubukang pakalmahin ang kanyang kumakabok na puso. Hinubat niya ang kanyang damit at isinuot ang isang maluwa na pantulok. Ginulo niya ang kanyang buhok. Nahugas siya ng muha. At pagkatapos, humiga siya sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang minuto lang ang lumipas, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni David, ang pagbukas ng gate, at sa wakas, ang tunog ng susi sa pinto. Mahal. I'm home, masayang sigaw ni David. Napabaliwas si Isabela, na may perpektong ekspresyon ng pagkagulat at kalituhan sa kanyang muha. David, anong ginagawa mo dito? Akala ko. Tumakbo siya papalabas ang silid at sinalubong ito ang isang yakap na kasing higpit ang takot na nararamdaman niya. Surprise! Sabi ni David, hinalikan siya ng masuyo. Namiss kita agad kaya umuwi ako ng maaga. Ngumiti si Isabela, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata.
Namiss din kita. Grabe, nagulat ako sa iyo. Habang sila ay makayakap sa gitna ng kanilang sala, ang isip ni Isabela ay nasa lalaking tumalon mula sa kanyang bintana. Nasaan na siya? Ligtas ba siya? Ang kanilang perpektong bula ay pumutok na. Ang kilik ng panganib ay napalitan na ng yelong takot. Ang kanilang paibig, na dati isang matamis na lihim, ay ngayon ay isang bombang orasan, at sa hapong iyon, narinig nila ang unang malakas na patik nito. Ang muntik ng pakahuli sa kanila ay isang marahas na sampal mula sa realidad. Ang matamis na kilik ng panganib na dati nilang inaasam-asam ay napalitan ng isang mapait na lasa ng takot. Ang kanilang lihim na hardin, na dati isang paraiso, ay bigla na lang naramdamang parang isang kulungang gawa sa salamin, kung saan ang bawat galaw nila ay tila pinakmamasdan. Sa mga sumunod na araw, isang mabigat na katahimikan ang namagitan kina Marco at Isabela. Walang nga text message, walang nga tawag. Ang bawat isa ay nagluluksa sa pakawala ng kanilang ilusyon ng kaligtasan, parehong takot na ang anumang komunikasyon ay maaring maging isang hibla na hihilahin ng tadhana upang malaman ang kanilang sikreto. Ngunit ang distansya, sa halip na makpatamlay sa kanilang nararamdaman, ay lalo lamang nakpatindi rito. Ang kanilang relasyon ay lumampas na sa pisikal na atraksyon. Ang nangyari sa kanila ay hindi na lamang tungkol sa maninakaw na hali o sa init ng makayakap na katawan. Ito ay naging isang emosyonal na pangangailangan, isang adiksyon sa pakiramdam na may isang taong nakakaintindi sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa. Para kay Isabela, ang pagbabalik ni David ay naging isang araw-araw na pagpapahirap. Upang makabawi sa kanyang madalas na pakawala, si David ay naging mas mapakmahal at mas matamis. Lagi itong may dalang regalo, nayayayang kumain sa labas, at madalas siyang yakapin ng walang dahilan. Bawat mabuting salita, bawat mapakmahal na haplos mula sa kanyang asawa ay parang isang mainit na bakal na dumadampi sa balat ni Isabela. Pakiramdam niya ay isa siyang huwad, isang impostor sa sarili niyang buhay. Isang gabi, habang nanonood sila ang pelikula, ipinatong ni David ang kanyang ulo sa kandungan ni Isabela at hinawakan ang kanyang kamay. "Namiss kita, mahal," sabi nito, ang kanyang boses ay puno ang sinseridad. "Minsan iniisip ko, masyado na akong abala sa trabaho. Babawi ako sa iyo. Magbakasyon tayo, tayong dalawa lang." Ngumiti si Isabela, isang perpektong ngiti na kanyang pinraktis sa harap ngang salamin. Hinaplos niya ang buhok ni David. Ngunit sa loob-loob niya, siya ay sumisiga. Ang pagdamping ng kamay ng kanyang asawa ay napapaalala lamang sa kanya ng pagdamping ng kamay ni Marco. Ang init ng katawan ni David ay napapahanap sa kanya ng init ng katawan ng kanyang kalaguyo. Ang pagmamahal na ipinapakita sa kanya ay isang paalala ng pagmamahal na hindi dapat maging kanya, ngunit siyang tunay na napapasaya sa kanya. Sa tuwing tinitingnan niya ang tiwala sa mga mata ni David, ang bigat ng kanyang kasalanan ay halos dumurog sa kanyang puso. Ganon din ang nararamdaman ni Marco. Ang dating madali at masayang pagkakaibigan nila ni David ay naging isang larong puno ng paiwas at kasinungalingan. Tumatawa si David, nagyayayang maglaro ng basketball o mainuman. "Pare, parang iniwasan mo ako ah. Masyado ka nang abala sa mababae mo," biro nito isang araw sa telepono. Tumawa si Marco, isang tawang pilit at walang buhay. "Hindi, pare. Tambak lang talaga sa trabaho. Alam mo na, deadlines." Bawat kasinungalingan ay nadarada sa lason na kumakala sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang apartment, tiningnan niya ang nga lumang litrato. Mga litrato nila ni David noong kolehiyo, nung una nilang nakuha ang kanilang malisensya, noong kasal nito. Sila'y makapatid sa ibang ina. Si David ang saksi sa lahat ng kanyang tagumpay at kabiguan. At ngayon, siya ang ahas sa paraiso nito. Ang pagkamuhi niya sa sarili ay halos hindi na niya makayanan. Hindi na nila kinaya ang pagkakahiwalay. Pagkatapos ng 2 linggong patitiis, nagpadala si Isabela ng isang simpleng mensahe kay Marco, "Kailangan kitang makausap." Nakita sila sa isang lugar na mas liblib pa kaysa dati, isang halos abandonadong park sa tabi ng ilog. Ang masayang enerhiyang kanilang madating pakikita ay wala na. Pinalitan ito ng isang mabigat na kalungkutan. Sa kanilang pagkakita, walang naksalita. Niyakap lang ni Marco si Isabela nang napakahigpit, na tila ito'y isang taong nalulunod na kumakapit sa isang life raft. Niyakap din siya ni Isabela pabalik, ang kanyang mukha ay isinupsop sa dibdib nito. Doon, sa yakap ng isa't isa,
naramdaman nila ang pansamantalang ginhawa. Sila ang tanging dalawang tao sa mundo na nakakaintindi sa sakit na kanilang nararamdaman. Hindi ko na kaya, Marco, unang naksalita si Isabela, ang kanyang boses ay nababasa. Sa bawat panyiti ko sa kanya, pakiramdam ko ay namamatay ako sa loob. Sa bawat pahalik niya sa akin, gusto kong isuka ang lahat ng kasinungalingan ko. Anong gusto mong gawin natin? Tanong ni Marco, kahit alam na niya sa puso niya na wala silang magagandang pagpipilian. Hindi ko alam, sagot ni Isabela, habang tumutulo ang kanyang maluha. Minsan, naisip ko, paano kung tumakas na lang tayo? Pumunta sa isang lugar na walang nakakakilala sa atin at maksimulang muli. Ang pangarap na iyon, gaano man katamis, ay isa lamang pantasya, alam nila pareho. At si David? Mahinang tanong ni Marco. Paano ang buhay na sisirain natin? Natahimik sila. Ang katotohanan ay isang malamig na pada na bumangga sa kanilang mga pangarap. Sila ay nakakulong. Nakakulong sa kanilang pagmamahal para sa isa-isa, at nakakulong din sa kanilang pagkakasala at responsibilidad kay David. Mahal kita, Izzy, paamin ni Marco. Ang masalita ay tila unang beses niyang binikas ng may ganitong kabigatan. Mahal na mahal kita. At iyon ang lalong nakpapahirap sa lahat. Mahal din kita, Marco, sagot ni Isabela. At dahil mahal kita, hindi ko kayang maging dahilan ng iyong pagkasira at ng pagkasira niya. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na isang simpleng damdamin. Ito ay naging isang trahedya. Ito ang pinamumulan ng kanilang pinakamatinding kaligayahan at ng kanilang pinakamalalim na sakit. Ang kanilang mapakikita ay naging session ng pangungumpisal, sandali kung saan maari nilang tanggalin ang kanilang maskara at ipakita ang kanilang tunay na paghihirap. Ang kanilang pisikal na unayan ay nagbago rin. Hindi na ito ang mabangis na pagnanasa na dulot ng tukso. Ito ay naging isang paraan ng pagbibigay aliw, isang malumanay at halos desperadong pagdadamayan ng dalawang sugatang kaluluwa. Ang bawat haplos ay isang paalo, ang bawat halik ay isang paraan ng pasasabing nandito ako, naintindihan kita. Sila'y naging makasabwat sa isang krimen ang puso, at ang kanilang pinagsamahan ay lalong tumibay dahil sa bigat ang kanilang pinapasan. Sila ay makasama sa kasalanan, at sa isang kakaibang paraan, ang pagiging makasama sa impyerno ay mas mainam kaysa harapin ito ng maisa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging kanilang kaligtasan at kanilang kaparusahan. Ang kanilang pag-ibig, na ipinanganak sa kalungkutan at pinalaki sa kasalanan, ay napatuloy sa paagos na parang isang ilog na may dalawang agos. Sa isang banda, mayroong malinaw na tubig ng kanilang tunay na koneksyon at kaligayahan. Sa kabila naman, mayroong madilim at maputik na agos ng kanilang pagkakasala at takot. At sa loob ng ilang buwan, nagawa nilang manatili sa gitna, na iniiwasan ang parehong pampang. Ngunit ang lahat ng ilo ay may hangganan, at ang sa kanila ay papalapit na, sa anyo ngang isang bagay na hindi nila inaasahan ay hindi nila kayang kontrolin. Nagsimula ito sa mamaliliit na pagbabago sa katawan ni Isabela. Isang kakaibang pagkahilo sa umaga na isinisi niya sa kakulangan sa tulo. Isang pagkasensitibo sa mga amoy na dati hindi niya pinapansin. Ngunit nang hindi dumating ang buwan ng dalaw na dapat sanay dumating, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito. Stress lang yan, sabi niya sa sarili. Ngunit pagkatapos ng isa pang linggong paghihintay, hindi na niya makayanan ang pag-alinlangan. Isang hapon habang si David ay nasa trabaho, bumilising ang isang pregnancy test mula sa isang botikang malayo sa kanilang lugar. Sa kanilang banyo, na may nangingini na magkamay, sinunod niya ang mga direksyon. Ang ilang minutong paghihintay sa resulta ay tila isang walang hanggang pagpapahirap. Bawat segundo ay isang dagundong sa kanyang dibdib. At pagkatapos, lumitaw ito. Dalawang malinaw na asul na linya. Positibo. Buntis siya. Napaupo si Isabela sa malamig na sahig ng banyo, ang test kit ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Hindi saya ang kanyang naramdaman. Hindi pananabik, kundi purong, hindi may paliwanag na takot. Ang balitang ito, na dapat sanay isang biyaya, ay naramdaman niyang parang isang sumpa. Dahil sa likod ng katotohanang buntis siya, mayroong isang mas malaki at mas nakakatakot na tanong. Sino ang ama? Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik,
Isang desperadong pagtatangka na alalahanin ang napeksa, ang nga gabi. May magabi kasama si David, magabing pilit at halos wala sa sarili. At may mga araw at gabi kasama si Marco, mga sandaling puno ng pagnanasa at pagmamahal. Ang mga timeline ay makapatong, isang magulong mapa ng kanyang mga kasalanan. Walang paraan para malaman. Ang katotohanan iyon ay isang lason na dumaloy sa kanyang maugat. Ang batang dinadala niya ay maaring bunga ng kanyang pag-ibig o bunga ng kanyang tungkulin. Ang batang ito ay maaring simbolo ang kanyang hinaharap o isang palaging paalala ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Alam niyang isa lang ang taong kailangan niyang sabihan. Ang taong kasama niya sa krimeng ito, tinawagan niya si Marco, ang kanyang boses ay walang emosyon, na lalong nakapaalarma. Makita tayo. Sapaka. Ngayon na. Importante. Walang tanong na sumagot si Marco. Ang bigat sa boses ni Isabela ay sapat na para malaman niyang hindi ito isang ordinaryong pakikita. Pagdating ni Marco sa kanilang takpuan, nakita niya si Isabela na nakaupo sa isang bangko, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Izzy, anong nangyari? Tanong niya, ang paalala ay malinaw sa kanyang boses, hindi sumagot si Isabela. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang ang isang maliit na puting bagay at iniabot ito kay Marco. Kinuha ito ni Marco, tiningnan niya ito. Isang pregnancy test, 2 asul na linya. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Tumingin siya mula sa test kit patungo sa mukha ni Isabela, at pabalik ulit. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang impormasyon. Ito. Totoo ba to? Isang linggo na akong delayed, sagot ni Isabela, ang kanyang boses ay basag. Ang unang pumasok sa isip ni Marco ay hindi takot, kundi isang kakaibang uri ng paasa. Isang anak, ang bunga ang kanilang pagmamahalan. Ngunit agad itong sinundan ng isang malamig na katotohanan. Kay David ba? Tanong niya, ang nga salita ay tila mahirap bigkasin. Umiling si Isabela, at isang luha ang tuluyang pumata mula sa kanyang nga mata. Hindi ko alam, Marco. Sumpaman, pero hindi ko alam. Ang apat na salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang kawalan ng katiyakan. Iyon ang kanilang impyerno. Pagkatapos ang ilang sandali ang nakabibinging katahimikan, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Marco. Isang desisyon na isinilang mula sa desperasyon at paibig. Hinawakan niya ang nga kamay ni Isabela, na malamig na parang yelo. Hindi mahalaga, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi mahalaga kung kanino. Aakuin ko. Atin to. Ano? Gulat na tanong ni Isabela. Aalis tayo, Izzy, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aalap. Sasabihin natin ang totoo kay David. Haharapin natin ang lahat. Pagkatapos, alis tayo. Magsisimula tayo ang bago. Ako, ikaw, at ang anak natin. Bubuhayin kita. Alagaan ko kayo. Ito na yon, Izzy. Ito na ang sign. Ang paraan para makalaya na tayo. Ngunit sa halip na makita ang paasa, ang nakita ni Marco sa mga mata ni Isabela ay purong takot. Nababalik ka na ba, Marco? Sabi niya, habang binabawi ang kanyang kamay. Hindi yan ganoon kadali. Hindi ito isang pelikula. Ito ang totoong buhay. Pero mahal kita. Mahal natin ang isa't isa. Hindi ba iyon ang pinakamahalaga? At paano si David? Sigaw ni Isabela. Ang kaibigan mo? Ang asawa ko? Paano natin sasabihin sa kanya na hindi lang natin siya tinraidor, kundi posibleng nabuo pa tayo ng isang bata sa likod niya? Dudurugin natin siya, Marco, dudurugin natin ang buhay niya. At paano naman tayo? Desperadong tanong ni Marco. Mananatili ka ba sa isang kasal na walang pagmamahal? Mapapanggap ka habang buhay? Itatago natin ang batang to? Hindi ko alam. Sigaw ni Isabela, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Pero ang alam ko, hindi natin pwedeng sirain ang napakaraming buhay dahil lang sa sarili nating kaligayahan. Paano ang pamilya natin? Ang kahihiyan? Medjijing isang malaking iskandalo ito. Kamumuhian tayo ng lahat. At balang araw, kamumuhian din tayo ng anak natin dahil sa ginawa natin. Ang kanilang pausap ay naging isang mainit na pagtatalo.
Si Marco, na puno ngang romantikong ideya ngang paktakas, ay hindi maintindihan ang paatubili ni Isabela. Si Isabela naman, na nakikita ang lahat ng posibleng masamang kahihinatnan, ay hindi makita ang sinasabing paasa ni Marco. Ang kanilang pag-ibig, na dati kanilang kanlungan, ay ngayon ay naging larangan ng kanilang pinakamalaking laban. Inakusahan siya ni Marco na duwag, inakusahan naman siya ni Isabela na makasarili. Ang sakit na idinulot ng kanilang gasalita ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanilang sitwasyon. Sa huli, ang kanilang galit ay napalitan ng pagod. Isang malalim at nakapanghihinang pagod. Naupo silang muli sa bangko, may distansya sa pagitan nila. Ang pregnancy test ay naiwan sa gitna nila, isang maliit na bagay na may kakayahang wasakin ang kanilang mga mundo. Walang solusyon, walang madaling daan. Ang bawat pagpipilian ay patungo sa isang uri ng sakit at pagkasira. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na ang kanilang pantasya ay tapos na. Ang matamis na pagnanakaw ng sandali ay tapos na. Ang gira ay nagsimula na, at ang unang biktima ay ang paasa. Ang pataan tubig ay hindi lang umapaw sa baso. Binasa nito ang baso, at ngayon, ang lahat ng nasa loob ay unti-unting namamatay. Ang kanilang huling pausap sa paka ang naging katapusan ng lahat. Pagkatapos ang nasiga, ang naakusasyon, at ng ngaluhang walang patutunguhan, ang naiwan na lamang ay isang malami at basa na katahimikan. Walang solusyon, walang daan palabas. Sa masumunod na linggo, si Marco ay nabuhay na parang isang multo. Ang bawat patunog ng telepono ay nakdudulot ng kaba sa kanyang dibdib, naghihintay ngang isang tawa mula kay Isabela na magsasabi kung ano ang kanyang naging desisyon. Ngunit ang tawa na iyon ay hindi dumating. Ang katahimikan ay naging kanyang kasagutan, isang sagot na mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Dumaan ang nga buwan. Ang tagulan ay napalitan ng tuyong init ng araw. Pinilit ni Marco na ibalik sa normal ang kanyang buhay. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, na disenyo nga gusaling matataas at matitibay, na tila sinusubukang bumuo ng isang bagay na permanente sa kanyang mundong gumuho. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang apartment, ang mga alaala ay bumabalik. Ang mukha ni Isabela. Ang dalawang aso na linya. Ang tanong na walang sagot. Isang hapon, pag-uwi niya, mayroon siyang nakitang isang sobra sa kanyang sulat. Gawa ito sa makapal at mamahaling papel, ang kanyang pangalan ay nakasulat sa magandang kaligrapya. Sa kanyang pagbukas, isang masayang imbitasyon ang kanyang nakita. Mayroong drawing ng mga laruang sanggol at mga lobo. Ito ay isang paanyaya para sa isang double celebration. Isang baby shower para sa kanilang magiging anak, at isang farewell party dahil sila ni David ay lilipat na sa Cebu upang doon na manirahan, mas malapit sa pamilya ni Isabela. Ang nga salita ay tila sumayaw sa harap ng mata ni Marco. Buntis siya. At pinili niya. Pinili niya si David. Pinili niya ang ligtas na daan. Pinili niyang ibaon ang kanilang sikreto magpakailanman. Ang bata, kanino man ito, ay lalaki bilang anak ni David. Isang kirot na napakatindi, mas matalas pa sa anumang pisikal na sakit, ang tumagos sa puso ni Marco. Gumuho ang isang maliit na bahagi sa kanya na palihim pa ring umasa. Sa gabing iyon, nalaman niya ang tunay na kahulugan ng impyerno. Dumating ang gabi ng party. Hindi alam ni Marco kung bakit siya pumunta. Marahil dahil gusto niyang parusahan ang kanyang sarili. Marahil dahil kailangan niyang makita sa huling pagkakataon ang babaeng sabay na bumo at sumira sa kanya. O marahil, umaasa pa rin siya, sa kabila ng lahat, na makakita ng isang senyales, isang huling piraso ng kanilang nakaraan. Ang bahay ni David ay puno ng tawa at masasayang boses. Ang lahat ay naroon, mga kaibigan at pamilya, upang ipagdiwang ang bagong yugto sa buhay ng perpektong maasawa. Tumayo si Marco sa isang sulok, malayo sa sentro ng selebrasyon, isang anino sa gitna ng liwanag, hawak niya ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanot niya sila. Si David ay ang larawan ng isang masayang ama, ang kanyang nga mata ay hindi maalis kay Isabela, ang kanyang kamay ay laging nakahawak sa balakang nito o marahang humahaplos sa umbo na tiyan nito. Ang kanyang pagmamahal at pagmamalaki ay hindi may tatago. At si Isabela, siya ay maningning. Nakasuot siya ang isang maluwa na bestidang puti, na lalong napatingkat sa kanyang pagiging isang ina. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang tawa ay mahinhin.
Ngunit si Marco, nakilala ang bawat kurba ang kanyang ngiti at ang bawat nota ang kanyang tawa, ay nakikita ang hindi nakikita ang iba. Nakikita niya ang bahagyang panginginig sa kanyang nga kamay. Nakikita niya ang kalungkutan sa likod ng kanyang maningning na mga mata kapag inaakala niyang walang nakatingin. Nakikita niya ang isang babaeng gumaganap sa pinakamahirap na papel ng kanyang buhay. Pagkatapos ng isang laro, habang si David ay abala sa pakikipag-usap sa mabisita, napatingin si Isabela sa kawalan. Ang kanyang nga mata ay tila naglakbay sa buong silid na parang may hinahanap. At pagkatapos, sa isang sandaling tila itinakda ng tadhana, natama ang kanilang nga paningin. Sa gitna ng ingay at tawanan, sa gitna ng karamihan, tila huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Sa mamata ni Isabela, nabasa ni Marco ang isang buong nobela. Nakita niya ang kanilang pag-ibig, ang apoy na minsan ay nagliyap ng napakatingkat. Nakita niya ang kanyang walang katapusang pagsisisi, isang paumanhin na hindi kayang bikasin. Nakita niya ang sakit ng kanyang ginawang desisyon. At sa huli, nakita niya ang isang malinaw at pinal na pamamaalam. Walang salitang namutawi. Walang luhang pumata. Isang tingin lang. Isang tingin na naglalaman ng lahat ng kanilang nakaraan at ng lahat ng hinaharap na hindi magiging kanila. Marahan, halos hindi mahahalata, umiling si Isabela, at pagkatapos ay pilit na binawi ang kanyang tingin. Muli siyang lumingon kay David, na ngayon ay papalapit na sa kanya. Ang koneksyon ay naputol na. Iyon na ang huling kabanata. At naintindihan ito ni Marco. Dahan-dahan, inilapat niya ang kanyang hindi nagalaw na inumin sa isang mesa. Hindi na siya nagpaalam kaninuman. Walang nakapansin sa kanyang paalis. Tumalikod siya mula sa liwanag at ingay ngang selebrasyon at lumabas sa malamig na hangin ng gabi. Naglakad siya palayo, walang partikular na patutunguhan, hinahayaan ang kanyang mga paa na dalhin siya kung saan man. Ang nga ilaw ng siyudad ay malabo sa kanyang paningin. Ang nga tunog ng gabi ay tila isang malayong ugong. Siya ay malaya na. Malaya na mula sa mga kasinungalingan, mula sa takot, mula sa pagnanasang sumisira. Ngunit sa kanyang paglaya, nawala rin sa kanya ang lahat, ang paibig na nabigay ng kahulugan sa kanyang malungkot na buhay. Ang pagkakaibigang itinuring niyang kayamanan. At marahil pati na rin ang isang anak. Ang tanong na iyon, alam niyang, ay habang buhay na magiging isang multo na susunod sa kanya. Sa bawat batang makikita niya, sa bawat masayang pamilyang kanyang masasalubong, ang tanong ay babalik. Anak ko ba siya? Ang kanilang kuwento ay walang masayang katapusan. Walang aral na matututunan, tanging ang piraso ng basa na puso at ang walang hanggang alingaw-ngaw ng isang paibig na kasing totoo ng sakit na iniwan nito. At si Marco, habang naglalakad sa ilalim ng madilim na langit, ay tinanggap ang kanyang kapalaran, ang maging isang bilanggong ng isang alaala, isang bilanggong ng isang tanong na hindi na kailanman masasagot.